Magandang araw mga kabarangay, pag-usapan natin ang Game 1 ng PBA Finals sa pagitan ng Barangay Ginebra San Miguel at TNT Tropang 5G. Napakagandang laro. At first pa nga parang Ginebra, medyo kinabahan ako kasi eto na naman tayo sa TNT, magaling mag-matchup hunting, especially attacking RJ Abarientos, and marami silang ginawa para atakihin si RJ, and all throughout the game despite RJ contributing massively sa offense, meron pa ring side of me na parang okay, kaya ba ni RJ to i-maintain for a 7-game series? Pero yun yung nangyari early in the first quarter, nakasagot ng Ginebra because they made a lot of their shots, especially from the outside, nahirapan bantayan ng TNT. Guys like Jeremiah Gray, Ralph Koo, malaking impact sa laro na to. And then nakalabuo ng malaking lamang ang Ginebra, nakahabol ang TNT, they adjusted their defense and the way they attacked Ginebra's pick and roll coverage. And then doon na nagkaroon ng momentum, pero sa huli na naeg ang Barangay Ginebra because of their shot making ni RJ Abarientos at ni Justin Brownlee sa dulo. So ang game na to natapos sa score na 100-102. Again, it's always this trio na si Scottie Thompson, Justin Brownlee, and RJ Abarientos. Si Scottie nga medyo hindi pa sobrang ramdam. I wouldn't consider this as a Scottie Thompson game. Pero ang naging malaking factor this game also na underrated na hindi ganong napag-usapan ay si Troy Rosario. Played 31 minutes, had 16 points, 9 rebounds, 4 assists, 3 offensive. Naging magandang matchup kasi siya kay CMAC and TNT's bigs kasi si Troy kind of mobile and naging critical siya sa coverage nila sa pick and roll na pag-usapan natin later. And for Ginebra's bench, Torres had a basket. And then, ito si Stephen Holt, 0.043 shooting, 30 minutes. Kumbaga, 1 attempt for every 10 minutes and wala siyang na-shoot. Missed a wide open layup nung fourth quarter. Meron naman siyang couple of hustle plays na parang okay, nagsisimula ko na siyang hanapin. Parang first quarter ata yung second quarter. Bigla naman siya gumawa ng hustle play. Pero again, you're playing 33 minutes, attempted 3 attempts, tapos, had 1 assist. Hindi rin naman nagpe-playmake. So ang tanong na lang dito is enough ba yung dalawang hustle plays na yun para ma-justify yung minutes of Stephen Holt. Pero ang masasabi ko lang, I am very grateful na si Coach Tim Gon, open na siya gamitin si Ralph Koo and si Jeremiah Gray ng mas matagal. Kasi kung dati to, eliminations nga, di ba, nababangko pa yung dalawa. Maximum na kay Gray, 8 minutes, and then si Koo, 8 minutes. Then tighati sila. Pero right now, we're seeing Gray and Koo garner up, considerable bench minutes. Pero anyway, pag-usapan na natin yung game. Ito yung clips na ginather ko for this game. Una sa lahat, gusto kong sabihin na itong final play na to is not a foul. Okay? Makikita natin dito, pag-contest dito ni Justin Brownlee, he was vertical. Ayan, makikita natin dyan. Kung magdodrawing tayo ng cylinder dito ni Oftana, ayan yung cylinder niya. And then, ito naman yung cylinder ni Justin Brownlee. So, sa principle or rule of verticality, hindi binrake ni Brownlee yung rule kasi hindi siya pumunta sa space ni Calvin Oftana. Kung makikita natin dito, meron ako nakitang graphic. Okay, merong cylinder every player. Kung ang talon mo sa defender ay vertical, kagaya dito, yan, legal defense yun. Pero if you jump towards the or the offensive player, binaba mo yung braso mo, or binunggo mo sa ere with considerable contact na nawala or nakapasok ka sa cylinder niya. Like for example, dito, kung babalikan natin, yes, may contact dito sa gitna, pero kasi hindi naman pumasok si Brownlee sa cylinder ni Oftana. Kung meron tayong pader dito, hindi pumasok si Brownlee dun sa pader na yun. Makikita natin yan sa kabilang angle. Dito, makikita natin sa baseline. Again, si Brownlee, meron siyang sariling cylinder eh. Ayan vertical si Brownlee. From top to bottom, andito siya. Si Oftana, andito rin si Oftana. Vertical din siya sa talon niya. So yes, there is a contact, pero legal contact. Incidental contact yun. Because vertical si Brownlee. And this is what you call the principle or the rule of verticality. Kasi sabi nga ni Coach Luigi kanina, nung out of bounds kay Brownlee na challenge, of course you're going to allow some contact. Kasi if hindi, paano tayo didepensa? Hayaan mo na lang na lumay-up yung tao? Hindi ka na didepensa? You're just going to allow an open layup? Di ka na tatalon? Di ka na magko-contest? Kasi every contact is a foul? Of course, there's always an incidental contact. Ang tanong na lang, is it legal or not? Pero in this case, vertical eh.
Okay? It's legal. Maybe in denial lang si Coach Chot kasi sayang yung effort nila. Na sayang nga naman kasi talaga. Grabe yung comeback nila. Pero anyway, sa first quarter, ang ginawa ng TNT, speaking of Coach Chot, inatake talaga nila si RJ. Dito nagtakbo sila ng flex action. So, kakat dito si Nambatak is going to set a screen for Pogoy. Then, lilipat dito si Pogoy. This is the classic flex action na tinatakbo ng mga coach sa high school, sa college. Pero ginagawa nila yon para ma-involve sa screen si RJ Abarrientos early. Whether they're going to post him up or make a shooter open dito. Kasi after ng screen dito ni Nambatak, there's always going to be a down screen. Yan yung classic flex action na kahit nakapikit, kaya nating lahat i-recite. Nakita natin dito, Pogoy is going to post up RJ. Siyempre, mismatch yan. Si RJ naman nagta-try hard siya di ba? Try hard siya Ang pinagkaiba ni RJ kasi hindi na siya sumusuko. Dati kasi pag nagaganyan siya, nabubuli siya, di ba? Nagpapabuli siya. Ngayon hindi na siya nagpapabuli Yes, meron talaga limitations, pero at least lumalaban siya. And enough na yun. Kasi na-offset din naman ng offense. Dito again, they run the same play. Isolation kay Nambatak, RJ Abarrientos. Dahil medyo mismatch yun, si Japet napahelp ng onte, nalibre ngayon si C-Mac, long close out kay Japet, tumalon sa pump fake, dribble pull up kay C-Mac. And for Ginebra naman, medyo nahirapan ng TNT bantayan ng Ginebra early kasi gumagana yung offense ng Ginebra. Why? Kasi yung shooting ng Ginebra has been really great this conference. So dati kasi Ginebra versus TNT straight up defense yan tapos magpapack the paint sila. Pero hindi nila yun pwedeng gawin dito. Nag-inverted pick and roll ang Ginebra, si Brownlee may hawak, si RJ nag-set ng screen kasi inverted nga. So ngayon, 2 on the ball, they built a wall para pigilan si Brownlee pero si RJ yung nagpapop. And meron kang shooter sa tuktok like RJ Abarrientos to make the defense or to keep the defense honest. And again, dito, they run guard squeeze of the triangle. Magkakaroon ng Spain pick and roll. Okay, ball screen from Troy. The drive dito si RJ. There's going to be a back pick from Brownlee sa roller. So now, may pressure sa defense. Mapapwersa dito si Castro na mag-help kay Scotty to build the wall. Nalibre ngayon si Jeremiah sa corner who hit 2 3-pointers sa game na to and has been playing well as of late. And yun yung maganda sa shooting ng Ginebra ngayon. Kasi ngayon na may shooting sila, yung TNT defense, they have to play straight up. Kasi pag nag-help sila, nag-collapse sila sa paint, mayroong mga shooters na makakashoot. And Ginebra's defense naman, ang ginagawa nila sa pick and roll, hine-hedge nila, nag-hard hedge sila, nag-show sila dito, and then recover yung guard. Ang nangyayari dito, natatago yung gwardiya, hindi ganong na-atake straight on, nagiging predictable yung attack ng TNT. Kasi you're giving up an opportunity. Kung baga, fine-fake pass mo lang or fine-fake mo lang sila na may advantage. Pero yan exactly yung gustong mangyari ng Ginebra. Diba? Show and recover, the downhill ngayon si Castro, pero wala rin namang opportunities na makukuha doon kasi yun mismo yung gustong mangyari ng Ginebra. Binibait nila yung guards ng TNT to attack. Makikita natin ulit dito. Okay, show and recover. So natago mo na si RJ kasi merong big man na in-install yung dribble drive ng guardia sa pick and roll. Then magre-recover dito si RJ. Now, again, it's a fair chance. So kung ikaw si Nambatak, manlalaki mata mo. Okay, may RJ ako sa downhill. Pero yan yung gusto mangyari ng Ginebra kasi predictable ka na. Alam na ng Ginebra anong gagawin mo. Wala kang kick out, wala kang roll, wala kang pop. Gagawin mo lang take advantage dun sa binigay nila na advantage quote-unquote. Pero dito makikita natin in the fourth quarter, nag-adjust na rito si Nambatak. Nakalimutan ni Troy Rosario dito mag-show. So ngayon si Nambatak na-realize niya, okay, hindi ka mag-show. Okay, tira ko na lang, 4 points. Tumabla ngayon ang laro. And dito napapasok yung mga clutch and big plays ni RJ Abarrientos para sa Ginebra. And this is what I love about RJ Abarrientos right now. Yes, binubuli niyo ako, 'di ba? Yun yung mentality niya Bulihin niyo ako sa depensa, pero babawi ako sa kabila. Yun yung ginagawa ni RJ. Hindi siya nagpapatalo. Fighting spirit. NSD. Kumbaga, hindi ako basta-basta lalabas ni coach kasi sa kabilang dulo, pinapatay ko rin naman kayo. And lumalaban siya sa defense, which is yung mas importante doon. 'Di ba? Kasi yes, yung points naman hindi naman laging papasok. Pero yung fight ba? And dito makikita natin final play for Barangay Ginebra, 100 all. All throughout the game, Ginebra executed their triangle well, executed their spread well, their motion offense well, their pick and rolls well. Medyo na-stall ng TNT pero sa dulo, ang matalinong ginawa rito ng Ginebra, they let Justin Brownlee cook. And instead of Troy Rosario, ito in detail dito na gusto kong i-share, na natuwa ako nung nakita ko to nung napanood ko. Instead of Troy Rosario spotting up dito sa corner, which is the most sensible thing to do. 'Di ba?
Mag-spot up ka, space out, 5 out, diba? Drive. Pero if Troy Rosario kasi, kung let's sabihin na natin, nandito si Troy, yan, drawing tayo stickman. Okay, yung tao ni Troy Rosario, pag dumrive dito si Brownlee, pwede mag-help yan eh. So, dalawa ngayon kay Brownlee, and then si Troy Rosario, aasahan mong shumot sa corner. Willing ang TNT, sure ako, willing ang TNT mag-help off Troy Rosario sa strong side para patirahin siya ng 3 points for the win instead of Justin Brownlee. Pero ang ginawa ni Coach Tim Cone, kaya nga siya si Coach Tim Cone, kaya nga siya GOAT, nilagay niya si Troy sa strong side dunker spot, which is crazy. Why would you do that? 'Di ba? Usually, nasa weak side yan eh, para yung help defense manggagaling doon and libre. Pero ang ginawa ni Coach Tim Cone, nilagay niya sa strong side si Troy Rosario para i-occupy yung help defense and give Justin Brownlee, not the drive, pero yung sweet spot ni Brownlee, which is this area. Diba? Yan yung zone talaga ng isang Justin Brownlee, itong area na to. So with Troy Rosario, sealing Ganuelas Roser dito sa strong side dunker spot ulit, not weak side. So ngayon, para mo sinitan ng screen si Justin Brownlee, essentially. Pero hindi yung tao niya, yung help defense. Kasi makita natin dito, dribble drive si Brownlee sa spot niya. Si Troy Rosario magsiseal at the proper time. Makita natin dito, hesitation dribble ko para kay Brownlee. Magsiseal dito si Troy. Inusog niya si BGR. So one-on-one yan sa sweet spot ni Brownlee. Bordering, pasok. Grabe, ang galing. Knowing your personnel, knowing your opponent, knowing what's going to happen, and knowing kung saan magaling yung player mo. Di ba? Alam nila na yan yung spot ni Brownlee eh. So instead of Troy, nakaharang sa corner, they gave Brownlee all this space right here. Mag-seal ka na lang dyan, Troy. Tanggalin mo yung help defense ni BGR.